Kasado na ang pagpapatayo ng kauna-unahang forensic institute sa bansa para palakasin ang investigasyon na nakabase sa siyensya. Yan ang ulat ni JM Pineda. Mag-iisang dekada na pero kulang pa rin ang sagot sa mga tanong ng mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK ng nakaraang administrasyon. Wala silang nagawa sa brutal na pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ang isa sa mga forensic pathology sa bansa na si Dr. Raquel Fortuna na patuloy na humuhukay ng ebidensya sa mga buto ng biktima ng EJK, umaasa na magagamit sa korte ang mga makakalap niyang impormasyon dito para mapalakas ang investigasyon at paghahanap ng ebidensya sa mga hindi makatarungan pagpataya. Binuo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proyektong tutulong na magamit ng bansa ang science-based investigation sa mga krimen. Sa mga susunod na taon, magkakaroon ang Pilipinas ng National Forensic Institute na itatatag sa UP Manila. Ang mahirap kasi dati sa bansa natin, ang mga conclusions ay based on presumptions. Dito, sigurado na. Sigurado kung bakit, sigurado kung anong kinamatay, at saka sigurado yung mga scientific evidence para sa conviction or acquittal ng mga suspects natin. Ngayon na nangyari ito kaya napakalaking to para sa atin. Kasama sa proyekto ang DOJ, DOH, DBM, DFA, CHED at ang Presidential Human Rights Committee. Ito rin ang magiging kauna-unahang forensic institute sa bansa at sentro ng makabagong science-based investigation. Malaking bagay ito para pagandahin pa ang justice system ng Pilipinas at daan rin ito para mabuksan ang mga katotohanan sa mga brutal na krimen. Plant the seeds for an institution that will serve the Philippines as well as advance the cause of justice worldwide. May this institute flourish and fulfill its noble mission of advancing forensic science in the service of truth, justice, and human dignity. Ayon kay Dr. Fortuna, mahigit 2 dekada rin ang itinagal ng plano bago ito maisakatuparan. Mahalaga rin anya ang suporta ng national government para mas palakihin pa ang proyekto. This is a revival of that BOR-approved Forensic Institute. We are actually aiming for something modest. We're starting with a unit, a Forensic Medicine and Related Sciences unit, because that's the easiest to set up. But the national push, this is Executive Secretary Bersamin. The idea is a National Forensics Institute. We're starting small, but this is a huge step because this is the first time that you've got the national government supporting it. Bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos, maitatayo na ang National Forensic Institute na magiging pasilidad na makakatulong sa mga law enforcement agencies sa Pilipinas. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.